Good morning. Our Bible verse for today is according to John 15:26. And it says here, when the advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testimony about me. So sa Tagalog, subalit kapag dumating na ang mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. So, ang topic po natin for today is yung tinatawag na economic distribution. Ano ba yung economic distribution? Economic distribution is the Trinity, means that the Son and the Spirit willing to follow the Father's leadership in the work of salvation, while we still being fully equal in divine nature. This does not mean they are lesser in being, but they have different rules in God's plan's redemption. So, ano bang ibig sabihin ng pagpapakatao? That's why, in the first place, God bumaba sa lupa, nagkatawang tao, para ipakita or ipamala sa atin yung totoong original design ng pagpapakatao na nawala sa atin when we fall into sin. Nung nahulog tayo sa kasalanan, nawala sa atin yung totoong pagpapakatao na dapat meron tayo. Kaya nga ang hirap para sa atin magpakatao. At minsan nahihirapan tayo intindihin ang ibig sabihin nun. Pero iminodal ni Jesus yun sa atin. Bumaba siya dito upang ipakita sa atin ano ba yung totoong pagpapakatao. So, kapag nagbasa ka ng Bible lang, iisipin mo, si Kristo ay mas mababa sa Diyos Ama. Nagpasakop siya sa Diyos Ama. Kasi, iminodel niya kung ano ba ang pagpapakatao. Maraming hindi nakakaunawa o naiintindihan ng economic distribution na si Christ, may totoong isang Diyos na ipinamalas niya ang katauhan niya sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, and the Holy Spirit. Si Kristo, sumunod siya sa Diyos Ama. Nagpakababa siya. Pero kapantay niya ang Diyos. Pero nagpakababa siya, naging tao siya para sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Pero hindi ibig sabihin yun na hindi sila magkatulad. Pantay silang Diyos. So there is a fully God, fully Spirit, and fully Son. Iisang Diyos sa katawan ng tatlong persona. Diyos na nagkatawang tao. While we are in sinners, Christ died for us. Pinatunayan niya sa atin yung pag-ibig niya sa atin. Na yung mga panahon na hindi tayo kamahal-mahal, napakamakasalanan natin, pero nagkatawang tao siya, sinacrifice niya yung buhay niya para sa atin. At walang ibang kumbaga, hindi mo pwedeng pagdudahan yung pagmamahal niya kasi walang ibang pwedeng makagawa nun. Nung tayo ay hindi tayo kamahal-mahal, loving the unlovable, Jesus Christ submit Himself to God para maparanas yung totoong pagmamahal sa atin. And that is the true essence of humanity. Minsan kasi nasa isip natin, to err is human. Natural lang na magkamali ang tao kasi tayo eh. Pero hindi yun yung original design ni God. Ang original design ni God is maging perfect tayo. Maging totoo yung pagkatao natin. Kasi minsan, nagiging excuse natin na hindi sumunod sa Diyos. Kasi, ang nasa isip natin, tao lang ay nagkakamali. Ganun talagang tao.
nakadesign ng tao magkamali. No, dapat hindi po ganon. Yung design ng tao ay sumunod tayo sa Diyos. Ito yung totoong pagpapakatao. Submissive to God. Na magpasakop tayo kay Kristo sa Diyos Ama. Kaya nga si Kristo nagpasakop siya sa Diyos Ama to show us what is the meaning of true human being. Sabi nga sa John 3:38, "For I have came down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Sinunod niya ako, ano yung kalooban ng Diyos Ama. So, sabi nga din sa Ezekiel 36:27, "And I will put my spirit in you, move to follow the discreet, and be careful to keep my laws." So, mahal tayo ng Diyos. Huwag mong pagdudahan yun. Ask yourself, ikaw ba mahal mo ang Diyos? Huwag mong gamitin yung divinity ni God na maging excuse na para hindi ka magpatawad. Meron kasi mga tao na Diyos kasi siya, kaya niya magpatawad. Ako tako, kaya hindi ako kaya magpatawad. Kung Diyos nakapapatawad, there is a standard ng pagpapakatao na pwede nang ating i-apply sa buhay natin. Magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos to make God happy, to glorify God. That's what the Holy Spirit help us. Kasi pag tayo lang hindi natin kaya. Kaya natin nakakaya because the Holy Spirit empower us to obey what is God wants to us in our life. Hope you learned something interesting. Thank you everyone and God bless. Magpakatao tayo. Ipakita natin yung totoong pagpapakatao na ipinamala sa atin ng Panginoong Diyos nung bumaba siya dito sa lupa. Para magkatawang tao, ipakita sa atin yung true essence of human being. Hope you learned something. Thank you again and God.